ng SASAP. Yan ang isang serbisyong ibinatid o binibigay ng ating pamahalaan sa pangunguna ng ating Action Man Mayor Andy Mariscotes. Kasama dyan ng ating pangalawang ama ng bayan, Vice Mayor Buboy Fernandez, at ang dalawang masipag na Councilor Eugene Aribi and Councilor Jugon Gonzales. So dyan pa lang, James, makikita mo na kung sino yung mga nagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan, lalo na dito sa bayan ng Pulangi, kung ang mga taong na-elect na yan ay talagang nagtatrabaho bilang public servant o public service sa ating mga mamamayang bayan ng Pulangi. And nakikita po natin kung sino po ang mga nag-function as a elected officials dito sa bayan ng Pulangi, bro. Yan. At gusto ko munang bigyan ng announcement. Ito pong ginagawa ngayon ng LGU Pulangi ang pag-release nitong kalahating kabang bigas o 25 kilos na ito ay pangalawa, no? Pangalawa, nung una isang kaban at ngayon ay kalahating kaban. Pero marami na ng mga nauna tayong mga ibinibigay na mga yung kilo-kilo o 5 kilos, maraming beses na yan na nagbigay ang ating pamahalaan ng Pulangi. Okay, para po dun sa mga nakikinig, ito po yung schedule, kayo po August 1, 2020, kasalukuyan pong ongoing ang pag-release ng nasabing kalahating kabambigas dito po sa harapan ng Municipal Hall sa bayan ng Pulangi. Ito po ang mga naka-schedule ngayong araw ng Sabado. Pakinggan po ninyo. Sentro Occidental, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, which is tapos na ito, no, James? Tapos na po. Sentro Oriental, alas 8 hanggang alas 9. Ubaliw, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Basod, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Gabon, alas 10:30 hanggang alas 12. So, ibig sabihin, James, ang Barangay Gabon ang nandyan ngayon sa baba at kasalukuyan sila yung tumatanggap ng nasabing kalahating kabang bigas. Yes po, bro. And Barangay Magurang, alas 10:30 hanggang alas 12. James, basahin mo naman itong iba. Barangay Mendez po, naka-schedule po kayo ng oras ng 10:30 to 12. Sunod po, Barangay Alnay, 1 p.m. to 2 p.m. Sunod po, Barangay Apad, alauna hanggang alas 2. Barangay Punso, alas 2 hanggang alas 3. Barangay Napo, alas 3 hanggang alas 4:30. Baynad po, alas 3 hanggang alas 4:30. At lastly po, Barangay Lanigay, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon. Okay, yung para bukas naman ang mga naka-schedule ng mga barangays, ito naman po ang inyong oras. Kung anong oras po kayo pupunta dito sa pamahalaan o dito po sa munisipyo ng Pulangi. Makinig po, makinig. Alam ko marami dyan sa Barangay Alumon nakamonitor. Ayan, ang Barangay Alumon, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Barangay Kinali, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Balangibang, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kinuartilan, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Barangay Lourdes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Barangay Matakon, alas 9 hanggang alas 10. Barangay Kotnogan, alas 9 hanggang alas 10. Barangay La Purisima, alas 9 hanggang alas 10. Barangay Agos, Barangay Salvacion, Barangay San Roque,
and Barangay Magpanambo, alas 10 hanggang alas 11. Barangay Santa Teresita, Barangay La Medalla, and Barangay Santicon, alas 11 hanggang alas 12. Barangay Sigad, Barangay Pintor, Barangay Santa Cruz, and Barangay Cipres, nakaschedule po kayo ng alauna hanggang alas 2. Barangay Buyo, Barangay Balaba, Pinagdapugan, Amugis, Kutmon, Barangay Danau, and Maiswa, alas 2 hanggang alas 3. Barangay Anopol, Barangay Maynaga, Lidong, Itaran, and Barangay Gamot ay nakaschedule po kayo sa oras ng alas 4 hanggang alas 5. Thank you very much, James. So yun po yung mga schedule ng pag-release ng nasabing bigas. So hanggang bukas po yan. Nakita mo, diyan mo makikita, James, kung sino yung mga elected official na tunay na nagbibigay ng serbisyo sa publiko, na kasalukuyan kahit na Sabado or Linggo, pero nandyan yan. Yan ay sa pangunguna ng ating minamahal na Mayor Andy Ariola Mariscotes, James. Kaya nga po na siya ay tinatawag na action man. Yes. Dahil sa kanyang action at kredibilidad na umaksyon sa lahat ng mga pangangailangan ng mga sa bayan ng Pulangi. Correct ka dyan, James. At sana tularan ito ng mga elected official maging sa buong mundo. Pamarisan kumbaga, Brokap. Correct. Kaya ramdam po ng bayan ng Pulangi, lahat ng 44 barangays, ang serbisyong hatid ng ating butihing Mayor Andy Mariscotes. Ako nakikita ko ang pagbibigay serbisyo ng ating mayor na kahit gabing-gabi na siya ay nagtatrabaho pa. Doon pala makikita na sobrang blessed ng bayan ng Pulangi dahil meron po tayo isang ama na mapagmahal at mapag-aruga sa bayan ng Pulangi. Correct ka dyan, Jen. Kaya nga, iyang titulo ng ating programang serbisyo para maging transparent yung kung ano man yung mga ginagawa, maisa na dyan yung mga kawani or yung mga elected official para makarating sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig kung ano ang mga ginagawa ng mga nasabi o yung mga empleyado or yung mga elected official, James. Opo bro, kung alam lang po lang lahat ng 100 days na panunungkulan ng ating butihing mayor, doon po sa kanyang report ang kanyang mga accomplishments, mga nagawa sa loob ng 100 araw ng kanyang panunungkulan o 1 taon ng kanyang panunungkulan. And multi-awarded, kabago-bago lang ng ating minamahal na Mayor Andy Ariola Mariscotes ay marami na tong award na natatanggap mula sa nasyonal. Yes po bro, dahil sa kanyang magandang performance dito sa bayan ng Pulangi. And hindi lang dyan, maging nung ito ay councilor pa lamang, siya ay tumatanggap na ng mga nasabing award kasi nakita ng mga organizer ng mga awarding bodies na isa na taga-Pulangi ang nagbibigay ng totoong serbisyo. Kaya si Mayor Andy po ay isang pride ng Pulangi dahil sa mga kanyang na-receive na mga award. Yan, at talagang ipagmamalaki. Ako personally, James, hindi ko lang alam sa iyo kung yan ay pinagmamalaki mo ang ama ng bayan ng Pulangi na si Mayor Andy Ariola Mariscotes. Sagutin mo, James. Bakit hindi ka makasagot? Ako po ay proud na isang idolo ko po si Mayor Andy dahil sa kanyang action and performance. Nakikita na naman po natin sa bayan ng Pulangi ang pagbabago na nung unang pag-upo ni Mayor Andy bilang alkalde dito sa bayan ng Pulangi. Tama ka dyan, James. And sabi ko nga, kahit na hindi ako tumanggap ng maliit na sweldo bilang empleyado ng munisipyo, ako'y magtatrabaho dahil nakita ko ang napakagandang hangarin ng ating mayor at nakahanda ako 100% na tulungan ang kanyang mga napakagandang mga programa. Kasi bro, kung masipag talaga ang ating butihing alkalde, talagang pati tayong mga empleyado ng munisipyo ay talagang sisipagin din na magtrabaho. Okay, maraming salamat, James. Samantalang nabanggit na natin ang ating mga
tungkol sa pagbibigay serbisyo ng ating mga elected official and maging ang mga kawani ng ating pamahalaan. Samantalang nandito na ang ating pinakahihintay. Sinabi ko nga po kanina na mayroon po tayong napaka-importanting panahuin ngayong araw ng Sabado, August 1, 2020. Na ito ay inulo, hindi lang po dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Ito ay napaka-popular na tao at marami nang naging kontribusyon sa ating bansa. Siya po ay naging councilor ng bayan ng Pulangi. Sa maikli na pagsiservisyo bilang councilor, marami po itong nagawa sa bayan ng Pulangi. Mga proyekto. At sa pangalawang termino, ito po ay tumakbo bilang pangalawang ama ng bayan ng Pulangi. At siya po ay hindi nabigo sapagkat alam ng mga taga-Pulangi kung sino yung ibuboto na magbibigay ng totoong serbisyo. Malugod ko pong wini-welcome dito po sa 107.9 LGU Pulangi Radio and Internet TV ang pangalawang ama po ng bayan ng Pulangi, Vice Mayor Restituto Buboy, the Golden Buddha Fernandez. Vice, magandang umaga and welcome po dito sa LGU Radio and Internet TV. Magandang umaga po, Bro Cap, at saka sa lahat po ng mga kababayan natin dito po sa bayan ng Pulangi. Yan, Vice, marami pong nanonood sa atin via Facebook Live sa buong mundo and marami pong nakikinig via radio. So, batiin niyo po muna ang ating mga kababayan, lalo-lalo po dito sa bayan ng Pulangi. Una-una po ang paghingi po natin ng galang, Bro Cap, no? Sa ating ginagalang ama ng bayan, si Mayor Andy Maris Cortez. At sa mga kasamahan din natin mga konsehales, lalo na po si Councilor Jogan Gonzales, si Councilor Anong Arebe, and then sa samahan din po ng Sangguniang Bayan, kailangan batiin ko rin sila, baka magtampo naman. Yes, oo. At saka sa lahat po ng LGU at empleyado po ng municipality po ng Pulangi. Okay, Vice, ako'y nagagalak sapagkat kanina lang tayo nagkausap at kanina lang kita na-invite. Pero yan nga ang pinaliliwanag namin dito sa programang Serbisyo at Turismo ni James, na dito natin makikita kung sino talaga yung mga na-elect ng bayan na nagbibigay ng totoong serbisyo. Nakita namin na kahit gabi kayo ay umiikot dito sa 40 barangay at inaalam ninyo kung ano ang kalagayan ng ating mga kababayan na Vice. Talagang ang una-una po kasi, Bro Cap, ang pinaka-importante po kasi yung makita tayo ng taong bayan na kumbaga wala tayong pinipiling oras kasi mas mahirap naman no yung nakaupo ka lang sa bahay mo tapos maraming taong mga kababayan mo dito sa Pulangi na umaasang makita ka at mapagsabihan kayo ng mga hinaing din nila. So ako'y lubos nagpapasalamat sa ating ginagalangang mayor dahil tayo po ay naatasan para po umikot-ikot dito po sa 44 barangay. So ako po yung nagagalak dahil po ay ang ating mayor po ay lagi pong iniisip ang kapakanan po at kalusugan ho ng ating mga kababayan. Tama ka dyan, Vice, at ayan nga natutuwa po kami dahil andyan ang suporta ninyo, andyan ang suporta ng Sangguniang Bayan sa mga magagandang programa ng ating Mayor Andy Arreola Mascotes. Kasi Bro Cap, sa nakita ko po ng ating mayor, hindi po kasi magkalayo yung katayuan namin noon. At talagang tulad ho ng sinabi ng ating ginagalangang Senador Manny Pacquiao po na kailangan hindi mo makalimutan kung saan ka nanggaling. Pero sa nakita ko po sa ating ginagalangang mayor po, talaga pong ang pagserbisyo po talaga sa taong bayan, lalo na po sa mahihirap natin mga kapatid. Talagang makita mo si mayor, pag malapitan mo lang, sabihin mo lang yung totoo sa kanya, hindi kanya maaayawan talaga.
Totoo po yan, Vice, and nakita yan ng ating mga kababayan. Mayroon nga dito mga hindi naman taga Pulangi pero lumalapit, tumihingi ng tulong sa ating Mayor Andy pero hindi nabibigo, although hindi naman yan mga taga Pulangi. Ito ata yung mga nangungulo at namumuno dito sa bahay ng Pulangi na hindi marunong tumanggi, puro yes na lang. Pero okay naman po kasi nagagalak kami na kahit paano po nagampanan namin yung trabaho namin na maayos. Yeah. Okay, Vice, sa ngayon ay kasalukuyan tayong namimigay nitong kalahating kaban bigas. Ito ang una kong katanungan sa inyo. Ito ba saan ba galing ang pondo nito? Galing ba ito sa national o galing ba ito sa LGU ang nasabing ipinamimigay natin na kalahating kabang bigas? Una-una ho, bro, para po malinawan po ng ating mga tagapakinig at nanonood po sa Facebook Live, lalo na po ang ating mga kapatid na Pulanginyo sa OFW na nasa ibang bansa po. Ang pinanggalingan po nitong pinamimigay po ng ating ginagalangang mayor po ay hindi po to galing sa national. Ito po ay galing po sa budget po nila natin dito sa munisipyo na pinag-aralan ng mabuti ng ating ginagalangang mayor na mapapunta sa tama. Dahil sabi nga niya, ayaw niyang may makita at may marinig na may nagugutom na tao sa bayan ng Pulangi. So, ang budget po ay hindi po yan nanggagaling sa national. Ito po ay ginawa ho ng ating mayor dahil po mayroon ho ibang mga kapatid natin na medyo hindi nakatanggap nga sa tinatawag nating SAP. So, ang ginawa ho nating mayor, nagawa po ng alternatibo na paraan para po mabigyan natin yung ibang hindi nabibigyan. Kaya nagbibigay ho tayo ng bigas. So, ibig sabihin, kung hindi po kayo nagkwalipikado doon sa SAP, so makakatanggap kayo ng nasabing bigas, Vice? Kasi yun po ang nakikita po ng ating mayor na minsan po mayroon pong nakatanggap ng SAP na mga kapatid natin tapos mayroon hindi nakatanggap na talagang karapat dapat, sabihin na natin, karapat dapat na makatanggap talaga. Pero hindi ho maialis yung walang busis sila para magsalita. Kaya nga sinasabi namin kanina ni Mayor na yung mga taong hindi man nakasama sa pagbigay ng sa second wave, tapos sa first wave nakatanggap sila, pinapadala lang ni Mayor yung ano nila sa yung baga nila na mga papilis para makita natin. Kaya ho si Mayor kanina, kahit na pag lumapit ka sa kanya at pinaliwanag mo ng maayos, hindi ho nagdadalawang isip, binibigay niya. Okay. So for clarification, Tabi, Vice, sino ba ang nag-validate nitong SAP na tinatawag natin second tranche? Ang local ba na pamahalaan, ang mga barangay official, para maintindihan nila? Sino ba ang nag-validate nito? Alam mo, bro, Kap, pinakamagandang tanong yan eh. Sa pag-iikot kasi natin sa mga barangay, sa lahat ho nakikinig ho sa stasyon po namin dito po, ang nag-validate po niyan from barangay. Tapos isasubmit po ng barangay yan sa DSWD, sa region, and in the region po isasubmit nila sa national. So kami po na nandito po tayo sa munisipyo, facilitator lang po tayo. Inaayos lang po natin sila. Wala ho kaming kinalaman dyan kung ano man yung ano nila sa SAP dahil po national government po yan. Sila po yan mag-facilitate niyan. Tapos ang mag-identify lang po talaga niyan from the barangay. Ang hinihingi ko nga po na sana mapaliwanag nila ng maayos sa mga tao dahil minsan po mayroong hindi maintindihan gaano. So pinapaalala ko po, yan po ay hindi po kami ang namamahala niyan, kundi po ang DSWD na region at saka sa national po. Okay, samantalang po ang oras ay meron na po tayong 25 minuto na makalipas ang ika-11 ng umaga. Siyempre, atin sa atin ito ng LGU Pulangi at ng Sangguniang Bayan ng Pulangi sa pangunguna ng ating Vice Mayor Restituto Buboy Fernandez. Magbabalik po ang programang Serbisyo at Turismo. Makalipas lang po ang isang awitin at marami pa po tayong katanungan sa ating pangalawang ama ng bayan ng Pulangi. So, stand by. Kami po ay magbabalik. Ano to? 7.
know me better. It's 'cause the words inside just speak the truth. Yay. One look and I'm mesmerized by your eyes. You're coming like a hurricane blowing down on me. Yay. 'Cause it's a mystery that captures me. I'm falling in, drawing closer and now. Oh, now, yeah, yeah. Pardon me, I'm being honest. 'Cause I don't hide, I speak my mind. Yay, things get weird, but we know better. It's 'cause I know you know that I love you, girl. Yay, one look and I'm mesmerized by your eyes. You're coming like a hurricane blowing down on me. Yay. 'Cause it's a mystery that captures me. I'm falling in, drawing closer and now. Oh, now, yeah. Blowing down on me. Blowing down on me. Blowing down on me. Blowing down on me. One look and I'm mesmerized by her eyes. You're coming like a hurricane blowing down on me. Yeah. 'Cause it's a mystery that captures me. I'm falling in, drawing closer and now. Oh, now. Makinig at matuto sa LGU Pulangi, Radio and Internet TV 107.9. Okay, nagbabalik po ang programang Serbisyo at Turismo. Samahan nyo pa, andito pa rin po kami, samahan nyo kami ng ating pangalawang ama ng bayan ng Pulangi, Vice Mayor Restituto Buboy Fernandez. Vice, pagpatuloy po natin yung una kong katanungan sa inyo tungkol po sa ating rice distribution. Nasagot nyo po na ito ay galing mismo sa ating pamahalaan at ito hindi galing sa national kasi may mga lumalabas pong isyo na ito daw ay kung gaano katotoo na mayroon daw itong overpricing, Vice. Sa totoo lang bro, Kap, yung sa mga sinasabi po nila, mahirap po magbintang na hindi naman ho na mapatunayan nila. Dapat kung nakita man nila na may overpricing man dyan sa pagbili ho ng bigas, pwede ho sila magreklamo, magdala ho silang ebidensya kung mayroon talagang nakita sila na ano. Pero po sa nakita ko po ng ating ginagalangang mayor, magaling po si Mayor Andy Maris Cortez po sa number of figure. Yes. Alam niya po kung paano gagastusin ang pera. Correct. At alam niya po kung paano, saan mapapunta yung pera niyan. Dahil alam po ni Mayor kung paano niya ibabalance. Na kung may overpricing man po, ako na po nagsasabi mismo, wala pong overpricing na nangyayari sa pag-purchase po ng mga bigas. Kasi po ito po ay pagkain at hindi po natin ito pwedeng dayain dahil po pinapasok po ito sa katawan natin. Wag ho kayong makinig. Ang importante po nagkaroon po kayo ng pagkain. Wala hong overpricing na nangyayari dito. Okay, and alam ko nga po ang presyo ng bigas na ito ay 1,800. At ito'y napakasarap na bigas. Hindi po ito basta ordinaryong bigas. Mismo yung ating mga nabigyan ng mga kababayan natin na Pulanggenyo ay nagsasabing ngayon lang sila nakatanggap na galing sa pamahalaan. Ito po, hindi po ito, Vice, hindi ito sa pag-invento. Ito mismo, bilang ako isang media practitioner, ako'y nag-iikot, nagtatanong ako
kung ano man yung mga binibigay na assistance ng ating pamahalaan. So ang sinasabi ng mga nakatanggap nitong nasabing bigas, ngayon lang sila nakatanggap na galing sa pamahalaan na napakasarap na bigas. Kasi po, ang una-una po na inaalagaan natin dito po, una-una po yung kalusugan natin. Ngayon po, ang ating Mayor Andy Mars Cortez po, lalo na yung kasamahan naming konsihal, yung dalawa, si Jugon at saka si Anong po, at saka yung Sangguniang po. Ayaw po ng mayor natin po na may masabi po yung tao na magbigay na tayo ng bigas, mayroon pang ganito, ganyan. So, ang bigas po na binibigay po natin sa ating kababayan po dito sa bayan ng Pulangi ay commercial rice po. Talaga pong masarap at saka mabango po dahil po yan ay 1,800 ang bawat isang sako po. Kaya hindi po kami nahihiya na maibigay ho yan sa kanila. Although mayroon pong mga assistance po na galing po sa Kapitolyo, pero po ito po ay inaayos namin mabuti. At saka itong bigas ho na pinamimigay ay wala pong halo. Talagang pure po ito. Totoo po yan. At ako mismo, natikman ko yan, at ako mismo nakatanggap niyan na Vice, ng nasabing bigas at talagang ipagmamalaki natin. Kaya po ngayon maliwanag na o malinaw na ito ay walang overpricing at hindi ma-attempt ng ating Mayor Andy Ariola Mariscotes na mag-overpricing dahil kilala ko po yan na hindi niya ma-attempt sa kanyang sarili na mag-attempt, samantalang yan nga ay sarili niyang pera ay ibinibigay na tulong sa ating mga mamamayang Pulanggenyos. Kasi po si Mayor po kasi nararamdaman niya kung saan siya galing noon. Parang tulad sa aming dalawa ni Senator. Ang mayor po natin, pag nilapitan po lang, tulad po ng sinabi ko po, malapitan niyo lang mo si mayor at mahawakan niyo po yung kamay niya at sabihin niyo lang po ang totoo na kailanganin niyo. Kahit kung walang pera yan, bubunot at bubunot, maghahanap yan para mabigyan ka lang. Kasi ang importante kay mayor, maging totoong tao ka lang sa kanya at ang importante sa kanya, tumalikod ka man sa harapan niya ay nakangiti ka. Ganun po si mayor. Okay, maraming salamat, Vice. Ito ang aking pangalawang katanungan. Although na-discuss na ito namin kahapon ni Mayor sa kanyang programang Isang Guni Mo kay Mayor, itong ating nangyayari sa ating bansa, although hindi lang sa ating bansa, maging sa buong mundo, itong pandemic. No? Bilang kayo po ang ama ng pangalawang ama, o kayo ang Vice Mayor dito sa bayan ng Pulangi, ano po ang ginagawa ninyong aksyon yan po sa Sangguniang Bayan patungkol po dito sa ating COVID? Bali po ang ano namin po, lalo na po sa Committee on Health, talaga pong si Councilor ng Committee Chairman po ng Health ay inaayos naman po ni Councilor Bindia. Tapos kung ano po yung mga communication na dumadating po dyan galing po sa Kapitolyo ay talaga pong ginagawa ng resolusyon. At saka talagang inaano namin na huwag tayong mapasokan dito sa bayan ng Pulangi. Pero yung bilib po ako sa ating ginagalangang mayor dahil po talagang pina-implementar niya talaga, pinahigpitan talaga. Yes, totoo Lalo yan. na po yung boundary natin. Yun po ang pinakamahirap because we have 4 boundaries. So, nahirapan po talaga tayo. Pero kung nandun ka na talaga broke up sa field at makakasalamuha mo yung mga tao, talaga makikita mo talaga, nararamdaman mo din na nahihirapan din sila. Pero kahit na nahihirapan sila, tulad doon sa pag-ikot natin sa mga quarantine facilities na pinuntahan natin, kahit na distansya po ang pag-uusap ninyo, mawawala yung pagod at saka yung hirap nila dahil nandun ka nakikita ka nila nakakausap mo sila. So yung pinaka-importante kasi ang importante dito sa ating pangalagaan natin talagang kalusugan dahil ang kalaban ho natin ay hindi yung natin nakikita. Correct. So importante doon. And dapat sumunod tayo kung ano man ang pinairal na batas or guidelines ng EITF. Dapat tayo sumunod kasi para sa kapakanan natin yan, Vice. Yun nga po ang inaano ko nga lagi, Bro Cap, na sana po sa 44 barangays po, marami po akong na-observe na meron po mga kabataan natin na nasa labas, na 10 oras na ho ng gabi, naglalaro pa ho, yung tinatawag na ML. So, ako po yung nanawagan sa mga magulang na sana po pagsabihan po ang mga anak ninyo dahil mahirap na po, baka magsisi tayo sa huli pag may dumapo na po. So sana po sa mga barangay captains, council ng buong barangay,
paano po, patupad po natin yung curfew natin kasi po, mahirap po pag nadapuan na. So, follow-up question, Vice. Bukod doon sa yung chairman, committee chair ng health, sino po ba ang committee chair ng health yan po sa Sangguniang Bayan? Ang committee chairman po ng ating health po si Councilor Wines Buendia po. Okay. So, kumbaga, andyan naman yung ginagawa naman bilang committee chair kung ano yung mga pangailangan, lalong-lalo na po yung mga nandyan sa quarantine facility. Ang ginagampanan naman po niya po yung ano, kasi pag may mga communication, lalo na po sa mga update po na mga balik probinsya, mayroon naman po siyang mga report every session po, mayroon naman siyang mga committee report about sa committee ba niya hinahawakan po. So, namomonitor natin, tsaka nalalaman natin kung ilan ang pumasok na dito sa atin, sa probinsya ng Albay, anong mayroon tayo sa mga quarantine natin. So, nalalaman natin. Okay, Vice, sa ngayon, ano po bang mga lugar ang ating dinadala ng mga balik probinsya? Ano ba itong mga lugar na pinagdadalan para maging quarantine facility? Una-una po, na pag pumasok po dito sa probinsya ng Albay po, dahil po boundary po tayo, Brocap, ang ginagawa po ay pagpasok na po sa probinsya ng Albay, lalo na po dito sa boundary natin, ay ini-escortan po ng ating mga ginagalangang mga kapulisan ng Pulangi at hinahatid po doon sa Tula-Tula. Yun po sa pamumuno naman po ng ating masipag na COP, Asutia. So talaga pong on hands po sila talaga, nakikita ko talaga kasi pag umikot tayo, inoobserbahan natin kung paano nila ina-approach yung dumadating. So talaga makita mong hinigpitan talaga natin na wag lang tayong maanuhan dito sa bayan ng Pulangi. Kaya po yung paghihigpit ninyo sa pangunguna ng ating ama ng bayan, dapat talagang sumunod. At ito'y nakabuti yung sa ginawa ninyong paghihigpit doon po sa mga boundaries na pumapasok dito sa ating bayan. So, awa ng Diyos na wala po tayo. Alilawin natin na kung mayroon man na taga Pulangi na nagpositibo, pero hindi yan nakatapak dito po sa bayan ng Pulangi, Vice. Yun lang Bro Cap, thank you, no? Naalala ko lang, klaruhin ko lang po para po sa bayan po ng Pulangi. Ang ating pong ginagalangang Mayor Andy Maris Cortez po ay talaga pong ginampanan na wala pong makapasok sa bayan ng Pulangi. Yung lumabas po sa social media po ay aking pong pinicturan at nakita ko po doon. Igagarantiya po namin hindi po siya nakaapak sa lupa po ng Pulangi. Kung hindi po, diniritso na po sila po doon sa Tula-Tula. So hindi po siya nakaano po dito sa ating bayan ng Pulangi na kumbaga bumaba o whatsoever o galing sa ganitong barangay. Wala po. Ay talaga pong diniritso po yan sila sa Tula-Tula pa. Doon pa ho yan malalaman kung positibo sila o hindi. So wala ho tayo dito pa. Wala hong nakaapak. So dapat, ayan nga, dapat talagang sumunod tayo, Vice. Lalo-lalo na yung paglabas ng ating mga tahanan, dapat magsuot palagi ng face mask. And yun, yung paghuhugas ng kamay and paggamit ng alcohol. Yun nga, Bro Cap, paalala ko lang po sa lahat po ng mga barangays at saka sa buong bayan po ng Pulangi. From the Sangguniang Bayan po ay naglabas na po ng ordinansa po para talaga pong gumamit ang face mask po. Tsaka paalala ko sa mga kabataan na hindi po mag-atubili ang ating kapulisan para po kayo pagsabihan na maglagay po ng face mask po. Kasi ang importante kasi dito, kailangan may protection tayo sa sarili natin. Okay, so maraming salamat, Vice, dito sa aking mga katanungan sa inyo at nasagot din ng maayos. Ito po ang huli kong tanong sa inyo bilang namumuno ng Sangguniang Bayan. Ano na po ba ang mga nagawa ninyong resolusyon at naging ordinansa dito po sa bayan ng Pulangi? Ano na pong mga ordinansa ito na naipasa na?
Sa bawat councilor po may mga hawak po sila mga komitiba, kanya-kanya komitiba po. Example po kay Councilor Anong Aribi. Tayo po ay pinalad at binigyan po si Councilor Anong Aribi doon sa request niya po na resolution requesting to Vice Governor Grix Lagman. Yun po yung sa public market natin. So ako po yung natutuwa dahil siya po ang committee chairman ng public market na hinawakan ko rin noon nung councilor ako. And then Councilor Jogo na talaga po nagpupursige na makakuha din ng mga proyekto. Some others po mga councilor din po, meron pa rin po, marami din silang mga nagawang mga resolutionist. So as pamumuno ko po sa Sangguniang Bayan ay talagang hinihigpitan natin para po maiayos natin to. Kasi dito po manggagaling ang mga desisyon at saka po natin isasubmit po sa ating ginagalangang mayor. Pero ang importante kasi tayo maghahanap ng mga budget na mga proyekto. Importante yung proyekto dito na imababa natin sa Bayan ng Pulangi. At saka ako'y natutuwa, Bro Kapet, na Vice Mayor na ho tayo. Talagang ginagampanan ko. No? Sa ngayon po, may mga proyekto po tayong parating dito po sa Bayan ng Pulangi. Ito po, nag-usap na po tayo ng ating ginagalangang Senador Manny Pacquiao na ang sabi nga niya, kung okay kay Mayor na dyan na natin ibababa mismo sa LGU ninyo yung budget niyo ng proyekto. So ako'y natutuwa po dahil kasama ko po ang ating ginagalangang Councilor Anong Aribi, kaharap po namin si Senator Manny Pacquiao, ay talagang hindi naman po naghindi nung nagdala si Councilor Anong Aribi ng mga resolusyon na humihingi ho ng mga proyekto para dito sa Bayan ng Pulangi. So, in God's will naman po, maganda naman po ang response ni Senador. So, antayin na lang mo natin, mayroon hong darating na malaking budget ho dito sa Bayan ng Pulangi para po sa improvement po ng mga farm to market road natin. Saka, may sabay na rin siguro natin yung mga street light. Yan, siyempre, pasalamatan natin na ang ating ginagalangang Senador Manny Pacquiao. Kaya alam ko yan ay makadiyos, makapuso yung tao na yan. At hindi lang dito sa Bicol siya tumutulong, sa buong Pilipinas, marami siyang mga proyektong ginagawa. So, maswerte na isa sa ang Pulangi sa mabibigyan ng mga proyekto, Vice. At saka naman po, Bro Kap, tayo po ay mapalad dahil po ang ating ginagalangang Senador Manny Pacquiao po ay nagbigay po sa atin ng medical assistance. So marami na po tayong natutulungan ng mga kababayan natin dito po sa Pulangi, lalo na po sa problema po sa BRTTH po, yung sa provincial ho natin, hospital, yung problema po sa pagbayad ng bill. Pero po, ang gusto ko pong mangyari sa pamumuno po namin ni Mayor Andy Maris Cortez, at least po kahit sa ibang bayan po, may masabi po sila na ang bayan po ng Pulangi ay hindi namimili kahit magbigay ng medical assistance dahil po tayo po ay nagbibigay ng medical assistance kahit hindi po Pulangi nyo, Bro Kap, no? So, pero ako sinasabi ko man ng Mayor, tulad ho ng tinulungan ho nating taga Daraga. Nagbayad ho tayo ng 365,000 bill. Yung taga Cobillar po, kinuha ho natin yung 56,000 niya kasi po ang bill niya is 400. So sabi ko, ito na lang muna ang taga Pilar, 325,000. Dahil ang gusto ko po talaga na sa pamumuno ng ating mayor na talagang masabi nila na sa bayan na to walang pag nabigay ng assistance hindi namimili. So, dito nga, kaya nga po ito ang segment ng programa ko na serbisyo turismo kasi dito malalaman, Vice, kung ano yung mga ibinibigay na serbisyo ng mga elected official at ang mga kawani ng pamahalaan. Para dito malaman ng tao at yung sinasabi ng ating ama ng bayan, Mayor Andy Maris Cortez, yung transparency. So, sa pamamagitan ng programa ito, sa pamamagitan nitong ating internet TV, ay malalaman ng ating mga kababayan, Vice. Oo nga, Bro Kap, no? Tulad naman sabi ko sa medical assistant po, marami na po tayong kababayan natin mga Pulanginos na nabigyan, nagbenepisyo nito. So, ngayon din po, ako'y sumasaludo sa ating matapang na ama ng bayan, no? Dahil mayroon na naman tayo na tulungan, Bro Kap, kababayan mismo natin dito sa Pulangi, OFW. From Singapore, hindi na natin banggitin yung pangalan niya, pero po ito po ang ating kababayan po na nagkaroon po ng problema sa kanyang amo sa trabaho po doon sa Singapore. Yun po ay natulungan na po natin at hindi po tayo nakatubili.
At sinabi ko po sa ating ginagalangang Mayor Andy Maris Cortez na gagawan ko ng paraan para po makauwi. So ang sabi naman po ni Mayor na ilapit na natin kay Congressman Bobby Pacquiao ng OFW Family Party List. So sa ngayon po, ang ating kababayan po na nanggaling sa Singapore po na tinulungan natin, last July po nakuha na po siya ng Embahada po ng Pilipinas. So dinala na po siya sa center po mismo ng city ng Singapore kasi sa province siya nanggaling. And then last August 1 ngayon po 1 po nasa ano na po siya, nasa Manila Hotel na po, broke up, nag-quarantine na po. So ako tuwa po at least kahit paano po ay sa pamamagitan ng ating mayor ay nakasalba tayo ng buhay ng ating kababayan na minamaliit doon sa ibang bansa. So sa ngayon nga mayroon na rin lumapit sa atin uli. So gagawin natin ang makakaya natin. As long na kaya ni Congressman Bobby Pacquiao na matulungan dahil siya po ang OFW Family Party List, gagawin po natin yung para sa kababayan natin. Hindi lang po sa Pulanginyo kundi po sa lahat po na nakikinig po sa radyo na kung may ano pa mga problema, pwede natin mailapit sa kanila. Dahil po yan sa tapang at tibay ng loob ng ating mayor. Okay, totoo po yan. At kung natatandaan nyo po, nung kayo ay councilor pa lamang, ay maraming lumapit. Ay sana ako mismo na nahingian ng tulong ng mga tao na yan na actually kung hindi nyo natulungan mga bulag na itong mga tao na ito, Vice, kung natatandaan mo ba yan, yung dinala natin sa Daraga Eye Center? Oo. Nabulag na, no? Ngayon, dahil sa tulong ninyo, ngayon yung tao na yun, napakalinaw na ng kanilang paningin. Tulad ng isang Taga-Balinad, Garayon. Tapos yung taga ano din po broke up na inano ninyo, nirekomenda yung sa Agos na yeah. sabi ng doktor po sa Nabwa, tatanggalin na ho yung mata. Yung pala ay mayroon pang paraan. So blessing in disguise naman na nailapit mo sa akin. At saka ngayon po naano nga ako kasi nag-door to door na. So okay naman yun. At least malit lang na bagay yun. Importante mapasaya natin sila. Okay, basahin muna natin, Vice, kasi marami ng mga texter, no? Nakakahiya naman itong hindi man natin mabanggit. Sabi ni 0946-857-297. Good morning po. Nakikinig po kami dito po sa Buhi. Uy, sa Buhi. Sana po ganito rin sa amin. Lilipat na lang po kami dyan sa Pulangi. Sabi nitong texter Vice, no? At sabi naman itong isa, pakisabi po bro kay Vice Mayor, good job talaga siya, working Vice Mayor at ang Mayor Andy Maris Cortez, na sana tularan nito ng mga elected official na yung iba, wag na natin banggitin yung mga ano. Dito lang po tayo sa mga positibo. Wag tayong mag-criticize ng kapwa. Kasi mayroon naman nakatingin sa atin, Vice, kung mabuti ang ginagawa mo dito sa lupa ay mayroon po yan kabayaran. Ano na lang, kung ano na lang po ang may itulong natin at ano lang yung magawa natin, yun na lang, doon na lang ho tayo. Ano mo nga yan sa Facebook, maraming nakamonitor via Facebook Live. Scan mo nga yan, scroll. Hoy, sabi ni Ma'am Lai Durante, good morning bro Cab. Good morning Pulangi North District. And sabi ni Chad Lem, good morning Pulangi. And sabi ni Ma'am Salvacion Riblora, good morning po Pulangi. And kay Ma'am Insila, good morning Pulangi. And good morning, uy, taga-Balinad siguro to. Piliin mo ang Pilipinas. Sino tong nagtatanong? Hindi niyo po ba kilala si Vice Mayor Restituto Bumi Fernandez? Siguro hindi ko taga Pulangi. Kasi nagtatanong kung sino daw yung... Ako po si Vice Mayor Buboy Fernandez ng bayan po ng Pulangi. Ako po yung
chief trainer ni Senator Manny Pacquiao sa larangan po ng boxing. Okay, Vice, at actually, marami pa naman tayong araw. Ako'y natutuwa na nagkaroon tayo sa pangunguna ng ating Mayor Andy Arreola Mariscotes na makagkaroon tayo ng sariling radio and internet TV para makapagbigay tayo sa pamamagitan ng pag-on air and sa internet TV. May pahatid natin sa ating mga kababayan, especially yung mga wala dito sa Pulangi na nasa ibang bansa, nalalaman kung ano yung mga serbisyo publiko na ibinibigay nyo sa mga Pulangenyos. So, parting time, Vice, ano pa ba may dadagdag ninyo sa ating mga kababayan bago po tayo tapos ng programang serbisyo publiko? Sa ating mga kababayan, lalo-lalo lang po sa mga barangays, paalala ko lang po ang yung hinihingi po ninyo ng mga project para po sa inyong barangay. Ako po yung hinihingi ng pamanin sa inyo na maghintay-hintay lang po tayo na dumating mo yan sa barangay natin. Dahil okay naman po yung mga proyekto, pero inantay na lang po natin may baba yung mga budget at saka na natin ipapagawa yung mga nirequest nyo po sa kay Senator Manny Pacquiao. So sa lahat po ng mga kababayan ko sa Pulanginyo, lagi lang pong pinapaalala ng ating pangalawang ama ng bayan na pangalagaan po ang ating kalusugan at saka sabi nga nila, we will as one. So kailangan higpit lang po ang panalangin sa mga ikapal na pangalagaan yung kalusugan natin, lalo-lalo na po sa buong bayan po ng Pulangi na sana huwag tayo magkaroon ng cases dito po sa pangunguna po ng ating Mayor Andy Mariscotes. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa kanyang binigay na tiwala at saka sa ginagalangang Councilor Anong Aribi at saka Councilor Jugon na talagang sinasabi nga namin 24/7 na hindi na nag-iwalayan. So para po sa bayan ng Pulangi, itinataya po namin ang aming buhay at serbisyo po para po sa bayan ng Pulangi sa pangunguna po ng ating ginagalangang Mayor Andy Mariscotes. Okay, maraming pong salamat Vice Mayor Buboy Fernandez sa pagbigay nyo ng time. Although busy kayo ngayong araw ng Sabado sa pagbibigay nga nitong pag-release ng nasabing bigas. Anyway, Vice, sana wag po kayong madadala no, na maging laging mag-guest dito po sa or gusto nyo bigyan kami namin ni Mayor ng programa ang sanggunian dito po sa Internet TV. So Vice, salamat and mabuhay po kayo at 100% pag-iingat lalo-lalo na sa buong pamilya. Magbabalik po ang programang Serbisyo at Turismo makalipas lang isang awitin. Salamat at tayo'y nagkasamang muli. Salamat at sa kanyang kakayahan inyong pinagtiwalaan. Ito po ang inyong lingkod bayan, Mayor Andy Mariscotes, buong pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdaanan, andito pa rin tayo sama-sama sa hirap at tagumpay. Salamat, kayo'y naniwalang muli. Salamat sa pagtulong at suporta na inyong ibinigay. Kahit tamis ng ating tagumpay sa hirap at kaginhawaan, tunay na kaibigan, Mayor na na ako'y mananatiling tapat at totoo sa pagsilbi sa ating bayan.
Tayo magkaisa tungo sa pagbabago upang makamit natin ang minimiting kaunlaran, kagandahan, kalinisan, disiplina at pantay-pantay na karapatan. Muli, ito po ang inyong lingkod bayan, Mayor Andy Mariscotes, Diyos Mabalo sa Indogapur. Huwag tamis ng ating tagumpay sa hirap at naginhangaan. Tunay na kaibigan, Mayor na maaasahan. Si Andy, Mayor Andy Mariscotes. 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 Alright, nagbabalik po ang programang Serbisyo at Turismo. Kasama pa rin si James, na kung saan James at tayo ay nagkaroon ng panauhin sa pangunguna ng ating Vice Mayor Restituto Buboy Fernandez. So pasalamatan natin at nakapagbigay siya ng linaw sa ating mga kababayan patungkol dun sa distribution ng ating bigas. Although na-discuss na sa amin kahapon ito ni Mayor, pero mas maganda na kasama natin ang sangguniang bayan sa pagbibigay ng explanation, James. O bro, talagang magpapasalamat din tayo kay Vice Mayor at saka sa council ng municipal councilors ng bayan ng Pulangi dahil sa pagbibigay nilang suporta sa ating butihing mayor. So ito ang kailangan talaga natin, lalo na sa mga panahon na ito, na tayo ay dapat magkaroon ng unity, ang pagkakaisa. Huwag tayong magbahagi sapagkat kaya nga tayo inilagay ng ating mga kababayan dyan sa kanilang pwesto para magsilbi. Hindi sila ang pagsilbihan, James. Tama po bro. Sapagkat ang kanilang sinusweldo ay nanggagaling sa mga mamamayan, sa ating mga taxpayer, dapat ibalik nila ang pagbibigay ng serbisyo. Kasi kung hindi sila magbibigay ng serbisyo at sila'y tumatanggap ng sahod, abay lumayas na lang sila dyan. Ganon din ang mga kawani ng pamahalaan, James. Ano ba ang ikaw, James, tanungin kita, ano ba ang definition ng public service? Ang public servant ay dapat marunong kang umunawa at marunong ka din na magbigay serbisyo sa ating mga constituentes ng bayan ng Pulangi para makita nila kung gaano ka-epektibo at ka-agresibo sa iyong duty bilang isang elected officials ng bayan ng Pulangi. Kung ikaw naman ay empleyado, sabihin na natin, empleyado ka ng LGU Pulangi, ikaw ba na tumatanggap ka ng sahod, dapat magtrabaho ka ng 8 oras o higit pa? Dapat lang po bro, dahil isa po yun sa mga pinagawa mong tungkulin kung papasok ka sa isang gobyernong trabaho. So, ibig sabihin pala, James, pagka ikaw ay nagnakaw ng oras, kung ang duty mo ay 8 oras at ginawa mo lang na 5 oras, so ibig sabihin nagnakaw ka, James. Nagnakaw po bro. Pwede na po siyang maging isang i-considerate na pagnanakaw sa oras pa lang na iyong nag-undertime ka. Pero ano naman masasabi mo, James,
doon sa nagtatrabaho bilang kawani na sobra-sobra ang trabahong ginagawa niya at hindi niya iniisip na 8 oras ang trabaho lang niya, umaabot pa siya ng 20 oras kagaya ng ating Mayor Andy Ariola Mariscotes. Kay Mayor po, siya po ay isang dedikadong public servant. Kung nagtatrabaho po siya sa takdang oras o maging sobra pa sa oras na ibinigay ng gobyerno. Kung 8 oras, kung ginawa niya nagsobra sa oras na ito, talagang siya po ay isang dedikadong public servant na may tuturing na dapat pamarisan ng mga ibang public officials. Oy James, 4 na minuto na lang nalalabi bago tayo magtapos pansamantala dito sa programang Serbisyo at Turismo. At saka na natin tatalakayin yung patungkol sa turismo sa mga susunod nating programa. So, bro, dahil dapat na mabigyan din natin ng oras si Vice Mayor upang maintindihan po ng bayan ng Pulangi ang kanilang mga ginagawang proyekto at mga activities dito sa bayan ng Pulangi gaya ng pagbibigay serbisyo sa 44 barangays. Okay, so maraming salamat James and of course sa ating naging panauhin kay Vice Mayor Instituto Buboy Fernandez. And siyempre sa ating mga tagapakinig James, pasalamatan natin and yung mga nanonood via Facebook Live. Salamat po sa mga lahat ng mga tune-in sa LGU Pulangi Radio and Internet TV, sa lahat ng empleyado ng munisipyo, ng mga talagang mga dedikado din sa kanilang mga trabaho kahit Sabado, mga nandyan sila upang bigyan ng karampatang serbisyo publiko para sa bayan ng Pulangi. And of course, pasalamatan natin ang isang tao na may mabuting kalooban na sponsor nitong mga equipments nitong radio and internet TV na although wala siya dito sa Pilipinas, nandyan siya sa ibang bansa, sa Amerika. Maraming salamat sa sana pagpalain palalo ang mga taong may mga ganitong mabuting kalooban, James. Yes po, kay Ninang Merlina Ribs na Yan. talagang full support po sa pamamahala ni Mayor Andy Mariscotes. Talagang full support po siya sa kanyang mga equipments na ipinagkatiwala para gamitin bilang instrumento at maipagbigay information dissemination sa bayan ng Pulangi. Yeah, especially pagdating sa edukasyon na kung saan wala pong face-to-face classes, kaya sa pamamagitan nitong radio and internet TV ng LGU ay malaking tulong talaga ito, lalong-lalo na sa mga mag-aaral dito po sa bayan ng Pulangi. Kaya mga nanay, tumutok po kayo sa pag-uumpisa ng ating face-to-face class na ito pong gagamitin na instrumento, itong LGU Internet TV upang para sa mga estudyante na makapakinig at may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Tama yan, James. And siyempre, maraming pong salamat at kami po inabot na pansamantalang pamamaalam dito po sa programa ng Serbisyo at Turismo. Maraming salamat sa lahat po ng nanood via Facebook Live and nakinig sa pamamagitan ng 107.9 LGU Pulangi Radio and Internet TV. Bro, naka-tune in po si Mayor Andy Mariscotes sa baba, si Councilor Anong Arive, si Councilor Jogon Gonzales at si Vice Mayor Buboy Fernandez. Oy, magandang tanghali and happy lunchtime. Kung baka may sobra-sobra kayo, nagugutom na rin kami ni James at Linan. Sa pamagitan po na nakasama namin sa Lado Technical, si Mr. Nad Sakido. Sa panguna po ng aming executive producer, Honorable Mayor Andy Ariola Mariscotes, at ang executive director ng
107.9 Radio and Internet TV, Merlina Reeves. Nakasama ko po sa programang Serbisyo at Turismo. Ako po si James Flores. Ano po naman ang inyong nagatid ng kaunting kaalaman, ang lalaking always on the go, Rocap Saldivino. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat and keep safe. 107.9 LGU Pulangi Radio and Internet TV for radio-based learning, home-based schooling, distance learning, and blended learning of the Department of Education. 107.9 LGU Pulangi Radio and Internet TV. Ladies and gentlemen. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the